So, unahin ko na munang kalasin tong puti. Kasi yung kulay pula ko na 90cc, medyo mas mas mangailangan ng konting pyesa yun kasi plano ko i-refresh. Ito siguro linis and run lang to. Gagamitin ko na to. So, kalasin lang natin tapos linisan natin ng konti. And then, ayun, kabit natin yung bagong pyesa. Okay guys, so andito tayo ngayon sa garahe namin. Balikan ko lang tong Dio Tunakin na 50cc ano. So kung nakita niyo dun sa previous upload natin no. Napaandar ko na to. Tenga to ng almost 3 years. Tapos yun, pinastart ko lang, panis yung gasolina. Nag-start naman siya. Pero as you can see, napakadumi pa rin niya no. So ang nakita kong problema dito is itong nut niya dito sa pulley, kumakalas siya habang umaandar. So, ayun, pag umaandar siya, lagi siyang natatanggal kahit pa tightened naman properly. So, ayun, binaklash ko siya. So far, may nakita naman ako kung ano yung problema. Ba't nagkakaganon, no? So, kalasin ko lang ulit para mapakita ko ng maayos. 17. Ay, maluwag naman pala. So, yan, tanggalin natin, no? So ito, kahit properly tightened nga yung nut nitong drive phase, natatanggal pa rin siya habang umaandar. So bakit ba natatanggal ba't ba natatanggal yung mga ganyang nut? So number one cause niyan is syempre vibration. Kahit anong higpit niyan, kapag may unusual vibration yung kahit na anong makina, kahit sa malalaking makina ganyan din ang problema. Kapag may unusual vibration sa makina, yung mga nut nyo matatanggal talaga. So, nakita kong issue is itong bushing tsaka sa pulley. Kalug na siya. Malakas yung kalug niya. So, yun yung possible cause na nakikita ko. Makalug na yung pulley sa bushing. So, habang umaandar yun, may unusual vibration yan. So, yun yung nagkakos bakit natatanggal yung nut. Doon sa mga previously na nabuksan ko makina, mukhang hindi naman ito. Pero yung mga iba ko dating nabuksan, may mga ganun yung problema. Ang ginagawa nung mekaniko siguro dati, hindi niya alam paano gagawin. Hinigpit yan tapos wine-weld na yung nut para hindi matanggal. So, ayun. So, ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng bagong pulley set. Ayan, DLH lang. May kasama na siyang bushing. Try natin ikabit. Kasi ito, bago yung set niya. Meron siyang, may kasama na siyang bushing. Tapos may mga bola na rin. Ayan, may mga bola na rin tsaka spring. So, try natin ikabit yan. Tingnan natin kung ma-fix yung problema. Ayan. Diba? Ang ganda. Ito yung lumang bushing, no? Sinubukan ko dito sa bago. Wala siyang kakalog-kalog. Saktong clearance lang. So, ito kasi eventually, nade-degrade to, nauupod. Kasi kung mapapansin nyo, yung pulley natin, gawa yan sa aluminum. Pero yung inner lining yan sa loob, mukhang ano siya, tanso. So, ito, pundidong bakal, yung bushing. Tapos yung loob ng pulley natin ay tanso. So, naturally, madidegrade talaga yung tanso sa loob. So, itong luma kong pulley, ayan, medyo degraded na talaga yung yung tanso sa loob. Kaya maalog na yung bushing. So, yun, meron siyang vibration. Matatanggal talaga yung nut natin dyan. So, siguro isang cause din ng pag-degrade agad ng tanso sa loob nitong pulley is that yung dumi, syempre. So, ito, kita nyo naman, napakadumi ng panggilid. Lilinisan ko na muna yan bago ko i-install tong bago nating pulley set. Okay. So, yan, medyo nakalas ko na yung kaha, no? Hindi ko natatanggalin lahat. Pwede ko namang linisan na yan kahit pa paano sa ganyang itsura niya, no? So, ito yung torque drive. Medyo nahirapan akong tanggalin. Kahit tanggalin yung nut, hindi ko siya mahugot. Medyo malagkit dito. So, linisan natin yan, buong panggilid. Grasahan natin ng bago. Tapos ito, liha-liha natin ng konti kasi may kalawang. Tapos itong yan, torque drive.
medyo may kalawang na yung labi sa loob, no. So yan, kailangang malihahan yan para kuminis ulit, or pinakatama niyan dapat palitan na kasi kakain niya ng belt. So sa akin ngayon, lilihain ko muna, tapos dapat araw-araw ginagamit para hindi siya magkalawang ulit. So yun, linisan ko na muna, liha-liha to, tapos mamaya linisin ko yung buo. So ayan, medyo nalinisan ko na, medyo, kasi medyo madumi pa rin. So tinanggal ko lang yung mga lupa-lupa, mga makakapal na langis. So ito, may konting nilihan na ako dito, ginrasahan ko na. So ayan, bubuuin na natin. So yung kaha medyo kalat-kalat pa, may nilinisan kong konti, pero ito medyo madumi pa rin. Pero for the sake lang na mabuo natin siya, mapaandar, tuloy na natin, buuin na natin. Okay. So ito, pinuntahan ko ng konti. So ito na yung bagong pulley, DLH. Kabit na natin. So wala akong magic spacer dito. Ay, ba't ganun? Hindi kasukat. Ano ba to? Yung bushing, ang liit ng butas sa gitna. Pang anong kurba to? Anyways, so ito, gamitin ko na yun muna yung luma kasi no choice eh. Hindi kasukat yung kasama na bushing. Tapos ganito to, ang ikli. Ba't ganito to? Ayun na ako gumamit itong DLH na to eh. Hindi kasukat eh. So yung backplate na kasama, hindi kasukat yung butas. Ito oh, ang liit ng butas, hindi lumusot dito sa sigunyal. Gamitin ko yung luma para magamit lang. Ba yan? Hindi kasukat. Yan. Sige, so natin gamitin yung lumang bushing. So ano siya, kailangan ng magic washer. Yung drive paste pala, makalawang din. So status update, ito, nalinisan ko na siya ng konti, nabuo ko na yung kaha. Ayan, although medyo madumi pa, pero pwede na. Nabuo ko na yung panggilid. Yan, nakabit ko na. Tapos inandar ko na rin siya kanina. Hindi na kumakalas yung nut doon sa may pulley sa drive face. So panggilid issue, okay na yun. So tinakbo ko siya papuntang gasolinahan, malapit lang naman, para makargahan yung tangke kasi mababa na, tsaka panis na yung gas. So yun, putol-putol yung andar niya papunta sa gasolinahan, no. So I don't know kung dahil sa panis na gasolina or dahil sa madumi yung carb, yung fuel line. So ayun, so linisin ko ngayon yung carb, check natin yung fuel hose, yung filter, para mapatino natin siya kasi nga ayun, putol-putol yung takbo, pugak-pugak. So simulan natin. So ito, natanggal ko na yung carb. Yan, medyo madumi nga. Yung labas pala madumi na. So ito, nung natanggal ko yung carb, nakita ko yung fuel filter, puno naman siya ng gas. So it tells me na okay yung ating fuel pump at saka itong ating fuel hose, no. So hindi bumabara. So most likely kaya pugak-pugak siya, yung carb talaga yung problema. So lilinisan natin to. Okay, so ito, nalinis na natin yung carb, no. O yan, biyak na siya. So ito yung main jet, okay naman siya, walang bara. Nakita natin itong pilot jet, parado siya. So yun, natanggal natin yung bara, and buuin na natin. Hopefully maging okay na yung takbo niya. Okay, so update lang, nalinis ko na yung carb, okay na, malinis na siya. And then nung papaandarin ko, ayaw niyang start. Tapos chinek ko, walang kuryente. So ayun, tinotroubleshoot ko pa. Hindi ko maintindihan kung bakit, kasi kanina
putol-putol lang yung andar niya. Tapos ayun nga, suspected ko linis carb lang. Nilinis ko yung carb, ngayon nawala ng kuryente, ayaw umandar, as in ayaw niya mag-start. So chinek ko walang kuryente yung primary. Binuksan ko yung magneto, stator. Okay naman, buo naman siya, walang tagas na langis yung oil seal. Pero hindi pa conclusive kasi wala akong tester ngayon dito. Pero ayun nga, walang kuryente. Simula primary walang kuryente. So most probably palit stator siguro, hindi ko alam. Nahanap pa na ako ng mga tambak ko na pyesa dito. So hanggang dito na lang muna. So kainis, kanina umaandar na eh. Akala ko ma-enjoy na natin. Pero ayun, siguro to be continued muna next video. Carb cleaning panggilid okay na. So ito naman naging problema ko, electricals. So tingnan natin next video, stator at saka buong wirings. Okay.